At kaugnay ho nito, maghahatid sa atin ng mahalagang impormasyon ang isa sa mga Filipino accredited lawyers, Attorney Gilbert Andres at ang Executive Director ng Center Law. Welcome to the program sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide kayo po ay napapakinggan at napapanood ng ating mga taga-subaybay. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Magandang hapon po, Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon, Bombo Dennis. Magandang hapon po sa lahat po sa atin. Okay, Attorney Gilbert, nagulat ba kayo? Dahil kahapon lang nag-uusap po tayo at ang pinag-uusapan natin yung ano kayang susunod na mga mangyayari at ang schedule ay sa 30th of April. Pero at this early ay nailabas ho itong kapasyahan ng International Criminal Court. Ano ho ang inyong initial reaction to that? Nagpapasalamat po ko sa Diyos dahil po sa decision po ito ng pretrial chamber na kinumpirma po yung lahat ng tatlong counts laban kay Mr. Rodrigo Duterte. At bilang isa po sa mga common legal representative of the victims po, sila din po ay nagpapasalamat taos puso po na talagang nakumpirma po lahat po ng counts against kay Mr. Duterte. Para po sa kanila ay sagot po ito sa kanilang mga panalangin. Sinabi ko nga, Bombo Dennis, dun sa end ng aking closing statement, na the God of justice, the God of the universe is also the God of justice. So, taos puso po ng papasalamat ang mga biktima sa Diyos at ah, ito na po ang big step nila tungo sa katotohanan at hustisya. Mm. I'm sorry, attorney, kayo ba ay naging emotional initially nang malaman po ninyo at makumpirma itong impormasyon po na ito after, kumbaga, maraming challenges, ano? In fact, sinasabi nyo na hindi nga kayo nakapunta doon sa mismong mga proceedings dahil yung ilang mga biktima ng yung family ng mga victims ay hindi nakalikom, hindi sapat yung kanilang pamasahe patungo sa The Hague. So, papaano ho ninyo isasalarawan yung inyong, kumbaga, nararamdaman the moment na binasag na ho itong update tungkol dyan sa naturang breaking news? Ah, well, una po talagang nag nanalangin po ko ng pasasalamat at alam naman po natin this is historical. Unang sa kasaysayan po, hindi lang po ng Pilipinas, pati po ng buong mundo. At actually, Bombo Dennis, nakapunta po ako dun sa confirmation of the charges hearing noong February. O, ako po yung nagbigay ng submissions at nung closing statement ko po ng common legal representative of the victims. At talaga pong tinitingnan ko po ito na isa pong mahalagang hakbang po ng mga biktima po, lahat po ng mga admitted victims, At pati na rin po yung mga biktimang mag-a-apply pa lang po. Unang malaking hakbang po ito tungo sa katotohanan at hustisya. Okay. Attorney, do you believe na yung development na inilabas kahapon na tungkol po doon sa jurisdiction ay nagkaroon ng malaking factor or naging malaking rason para ho mapaaga, kung di ako nagkakamali, at 30 pa ho ito expected na ilalabas, ano, batay doon sa mga naging mga pag-uusap. Pero at this early ay lumabas na ho itong tungkol dito sa resulta ng naging confirmation of charges dyan sa International Criminal Court. To cut it short, factor ho ba ito, attorney? Well, factor siya in the sense po na wala na pong balakid para sa pretrial chamber maglabas ng decision nito. Kasi nung kahapon, kinumpirma po ng ICC Appeals Chamber na mayroong ang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po na pwede pong magbigay po ng decision ang pretrial chamber sa confirmation of the charges. At yun nga po, magandang surprise po na linabas na nga po ng pretrial chamber yung pagkumpirma sa tatlong counts laban kay Mr. Duterte. Okay. At this point, attorney, na kumpirma na ho
yung mga inaakusa kay former President Rodrigo Duterte. Ano na ho ang itatawag sa kanya? Siya na ho ba ay akusado? O kasi parang nasa level ng suspect itong si former President Duterte way back nung ito ho'y hinihimay pa, no? So ano na ho ang magiging katawagan ngayon at ano yung mga terminolohiya na kinakailangan ho nating tandaan at this juncture, attorney? So ang tawag ngayon kay Mr. Rodrigo Duterte ay accused, akusado na po siya dahil nakumpirma na nga po yung tatlong counts of crimes against humanity of murder at hindi na lang po siya suspect. So ngayon po ay accused na po siya. Mm. Okay, isa pang punto, attorney, nais din po naming malaman ano yung pupwedeng maging papel o partisipasyon ng ibang mga biktima na hindi ho kabilang doon sa mga initial na mga kaso na naipursige dyan sa International Criminal Court. Dahil po magpo-proceed na po ito sa trial at sigurado na po tayo diyan dahil nakumpirma na nga na magpapatuloy ito sa trial sa lahat po ng mga naging biktima ng Duterte War on Drugs at nakasakop po dun sa scope po ng charges na confirmed, pwede po kayong mag-apply po pagbubuksan na po ng registry yung proseso po ng application for victim participation. So bubuksan po ito ng registry ng ICC at yun po makaka-apply na po ang mga iba pong mga biktima na hindi po naka-apply before at on a rolling basis po ito, wala na pong deadline po ito. Okay, could you give us a little background about doon po sa mga kaso na not to discuss everything but of course magkaroon lang po ng idea yung ating mga kabombo at mga Castar Nation na nakasubaybay ho sa atin. Ano ho yung mga particular cases na kumbaga naghudyat, naging nagbunsod para ho umabot dito sa level po na ito na nakita ng mga huwes ng International Criminal Court? So mayroon pong tatlong counts laban kay Mr. Duterte. Yung count 1 po, yung pong tinatawag na mga patayan po, mga murders po na nangyari sa Davao City nung mayor pa lang po si Mr. Duterte. That's anywhere from 2013 hanggang 2016 po. At doon po sa count 2 naman, ito po yung mga tinatawag na high value targets. Ito po yung mga alleged na mga drug lords na tinarget po under sa Oplan double barrel nung naging pangulo po si Mr. Duterte from 2016 hanggang 2019. At yung count 3 naman po na nakumpirma, ito po yung mga murders po at meron din pong instances dito ng patayan kung saan ito po ay dahil sa mga barangay clearance operations or tinatawag na Oplan Tokhang nung presidente si Mr. Duterte from 2016 hanggang 2019. So ito po yung tatlong counts pong ito ang nakumpirma po ng pretrial chamber at tutuloy na po ito sa trial proper. Okay. Sabi nga ng iba, too early to celebrate kung baga, no? Dahil mag-uumpisa pa lang tayo doon sa talagang pukpukang laban, ika nga, no? Dito pa lang yung talagang mga balitaktakan. But of course, initial victory para po sa panig ng inyo pong grupo and of course ng prosekusyon. So, maaari nyo hubang ibahagi sa amin ano yung mga talagang naging challenges po sa inyo bago kayo umabot dito sa level na ito sa pagpupursige ng mga kaso po na yan? Well, siguro sa akin bilang common legal representative of the victims, yung unang naging challenge ay nagkaroon po ng disqualification na motion yung defense laban sa akin at kay Attorney Joel Butuyan. At salamat sa Diyos, ito po ay na-deny po ng pretrial chamber. At syempre meron din po yung mga last minute na mga preparations Kasi ganun pala talagang nangyayari sa mga common legal representative for victims mga ilang weeks lang po ang meron po sila. Meron kami mga 4 or 3 weeks nga lang para mag-prepare po dun sa confirmation of charges.
Kaya po, talagang malaking challenge po ito at salamat sa Diyos at nagkaroon naman po kami ng, sa tingin po namin, magandang, pagpapakita po ng views at concerns po ng mga biktima po sa pre-trial chamber during ng confirmation of charges last February 23 hanggang Feb 27 po. Mhm. Okay, may mga nagme-message po sa atin dito. They're just being curious, ano? Ano po ang mangyayari doon sa mga co-perpetrators na pinangalanan na po ito eh. Although may mga John Does and Jane Does, may mga tinukoy na particular, kagaya ho ng mga existing senators po natin na nabanggit na ho sa mga nakalipas na pagkakataon. Ano ho ang mangyayari dito, attorney? Una po dun sa mga 8 indirect, co-perpetrators ano, na napangalanan na nga ano, sila po ay under investigation ng Office of the Prosecutor. Ibig sabihin kumakalap ng ebidensya ang Office of the Prosecutor at patuloy po ang investigasyon ng Office of the Prosecutor. Number 2 po, ay logical lang po na ang next step niyan ay mag-a-apply ang Office of the Prosecutor ng arrest warrant. Ngunit hindi talaga natin malalaman yan for sure kasi nakasikreto po ang any applications ng prosecutor for an arrest warrant. At hopefully po, logical naman po na next step sana po, at ito po yung pag-asa din ng mga biktima, ay sana po mag-issue na rin ng ICC ng arrest warrant laban po doon sa mga 8 perpetrators. Hmm. Okay, attorney, tinitignan po namin itong background, ito pong kaso po na ito, 78 initial at posible pang madagdagan. So, how long kaya ang gugugulin, attorney, bago tayo umabot dun sa talagang, oy, masasabi natin na natapos na? Okay, bago po mag-start po ang paglilitis, ang trial po, mayroon pong tinatawag na preparation stage for the trial. Ang preparation stage po, base lang po sa mga previous cases sa ICC, it will take anywhere po between 6 months hanggang 1.5 years po. Kaya po ang earliest po niya ng start ng trial, earliest po yan, at pwede pong October of this year or pwede po October of next year. Now, pwede pong mas maaga, mas mainam, kung mas maaga po. Yun po yung gusto talaga ng mga biktima. Opo, kaya sana mas maaga kaysa mga ibang mga kaso ano ng ICC. At yung paglilitis itself, it will take po, estimate lang po ito pwedeng 2 years or pwedeng 5 years. Now, estimate lang po ito kasi mahirap talagang magbigay ano, ng definite na time period. Ngunit, ang kagandahan dito sa mga confirmed counts ay isang type lang po ito ng krimen, ano, crimes against humanity for murder. Hindi po siya nakahalo sa, for example, war crimes or genocide. Kaya sa tingin ko po, mas mapapabilis po ito compared po sa ibang mga kaso ng ICC. Ayun, oh. Sapagkat ito nga, attorney, ano, yung ine-expect natin at 30, mas napaaga yung release, ano. So, posible pala yon. At hindi kailangan na sundin yung kalendaryo talaga na kinakailangan kung tapos na, pwede palang i-release ng mas maaga. So siguro indicator din ho ito, attorney, no? Okay, finally siguro mensahe na lamang po para doon sa lahat ng mga kaanak or kaibigan malalapit dun sa mga biktima ng war on drugs, para ho kumbaga manatili yung alab ng kanilang pagpupursige kung sakali man na nais po nilang ipursige din yung kaso ng kanilang mga mahal sa buhay after nitong mga development po na ito. Please go ahead po, Attorney Andres. Para po sa mga naging biktima no, ng anti-drug campaign under kay Mr. Duterte, ito nga ay malaking hakbang po tungo sa inyong karapatan na makuha po ang katotohanan at hustisya para sa inyong mga pinaslang na mahal sa buhay. Kaya ito po ay malaking hakbang, ngunit meron pa po tayong maraming hakbang na tatahakin. At assured po kayo na kasama nyo kami po mga common legal representative of the victims. At doon pa po sa mga hindi pa po naka-apply na maging victim participant, pwede pa po
Hintayin lang po natin ang petsa kung kailan po buksan po ito ng registry yung application process. At mabuhay po tayong lahat. Ayan. Oh, teka lang, attorney, bago po namin kayo pakawalan, may pahabol lamang ho ditong katanungan. Sabi, hindi naman gustong turuan yung panig ho ng depensa, pero meron pa ho bang pwedeng legal remedy? Batay ho sa inyong pagtutok dito bilang accredited lawyer ng International Criminal Court, nangangamba ho, siguro galing din ho itong mensahe na ito sa kakilalo, kaibigan, malapit sa mga biktima, nangangamba sila na baka may apila pa at may mga legal remedy na po pwede pa bang gawin ang panig ng depensa sa ganitong stage, attorney? Kung meron pong apela sa isang pagkonperma sa charges, ito po ay hindi po diretso sa appeals chamber. Kailangan po munang mag-file kung sino man pong mag-a-appeal before the pretrial chamber. Kasi kailangan po ito ng basbas ng pretrial chamber. Ang tawag po dyan, technically, ay appeal with leave of court. Kaya hindi po lang basta-basta makaka-file ng appeal patungo sa appeals chamber. Kaya yan po yung magiging challenge. Now, ano bang magiging remedyo ng defense? Hindi ko po sasabihin po yan. Dahil hindi naman po ako counsel po para sa defense. Para po ako sa mga legal representative of the victims po. Kaya salamat sa Diyos at talagang ito po ay unang malaking hakbang para po sa katotohanan at hustisya. Ibig sabihin po ba ay hihiling muna sila doon sa appeals chamber bago makapagsagawa naman ng kanilang apila o anumang hakbang na kanilang gagawin. Ganun po ba? Kumbaga, may mga proseso, may mga stage muna silang kailangang pagdaanan. And kung mabasura, wala na talaga. Ganun nga po at pwede nga ang pretrial chamber ay i-deny yung with leave So pwede kang i-grant ngunit nasa sa na yan sa kung sino mang parties ang gustong mag-resort to that. Ngunit gusto ko lang emphasize hindi po siya madali. With that, maraming salamat po, attorney, sa pagpapaliwanag, sa pagtsatsagaan nyo po na magpaliwanag dun sa kumbaga masalimot na mga katanungan galing ho sa mga katulad namin. Maayong hapon po, attorney. Thank you so much. Salamat po at mabuhay po tayo. Ayan mga kabombo, at first time ho na abala natin si attorney after bumasag ho yung breaking news po na ito. And salamat po sa pagkakataon, attorney, na kayo'y nakausap sa pagkakataong ito. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.